Sige mga tao, ipapakita ko sa inyo ang ilang bagong video galing UK. Hindi pa lampas isang linggo ang tanda ng mga ito. Simula natin dito. Ito ang isang normal na gabi sa makabagong London kagabi. O siguro mga 2 araw na ang nakalipas. Wala akong nakikita ang mga tubong Briton dito. Maaring biktima nila ang mga tubong Briton. Sa tingin ko, hindi rin siya tubong Briton. Napaka-British naman ang asal. Sige, isa lang naman yon. Tingnan mo ito. Isang tubong Briton ang binubugbog ng mukhang dayuhan na lalaki. Hindi ko mapapakita ang buong video, pero gets mo na ang punto. May dala siyang maliit na scooter at binugbog niya siya gamit yon. Hindi ko maipapakita sa iyo ang video. Ayan na. Tinamaan sa ulo, bagsak agad. Ilalagay ko ang link sa description kung gusto mong panoorin. Sige, tingnan mo to. Isa pa. May isa na namang refugee na lumitaw. Isa siyang lokal na pensyonado, posibleng lumaban noong ikalawang digmaang pandigdig. Naglalakad lang. Walang ginagawa. At itong lalaki, tingnan mo to. Naglalakad lang din siya. At nakita niya yung matanda. Hinawakan niya ang tungkod niya. Sinipa niya yung maliit na kariton at talagang pinalo niya sa ulo. Kita mo na, hawak-hawak niya yung ulo niya. May ilang taong agad tumulong sa kanya. Kaya dumating itong lalaki. Hawak niya ang kanyang tungkod at pagkatapos may isa pang lalaki na sumaklolo sa kanya. At isang mahirap na pensyonado na wala namang ginawang masama. Ano ang ginawa niya? Tinatanggap ang refugee, pero yung babae, inaasikaso lang ang ulo niya. Sige. At ito ang Birmingham kagabi. Isa na namang araw sa Birmingham. Isa na namang hindi katutubong Briton ang nagrereklamo. Baka katulad ko siya, sobrang westernized din. Siguro iniisip niya, ano bang nangyayari dito? Tinas ko kamay ko at sabi ko, oh. Pero huwag kayong mag-import ng milyon-milyong tao mula Pakistan. Hindi kayo makakakuha ng 1 milyong Haris Sultan. Hindi ganun gumagana yon. Porsyento sa kanila ay kikilos na parang Pakistani, tulad din sa ibang kultura. Isa na namang araw sa Birmingham. Tingnan mo lahat ng katutubong Briton dito. Nagkakagulo. Isa lang ang mukhang puti. Hindi ko alam bakit. Nandyan ang pulis, pero mukhang tumatakbo palayo sila. Gusto kong malaman nasaan na yung mga puting woke na baliw na kulay rosas ang buhok at may hikaw sa ilong. Nasaan sila? Bakit lagi nilang iniiwan ang mga lugar na tirahan ng maraming hindi taga rito? Bakit? Humahal talaga nila ang mga refugee at multikulturalismo. Bakit hindi sila nakatira sa mga multikultural na lugar tulad ng Bagstown o iba pa? Napaka-ipokrito lang talaga. Kaya yun ang UK, okay? Tapos na, wala na yon. Wala na yon, sira na yon. Ipapakita ko sa iyo ang nangyayari sa Australia. Sabi ng iba, mas maganda ang shopping center dito. Lalo na Southland daw ito. Pero hindi ko alam kung saan eksakto sa Melbourne. Tingnan mo. Wala kang makikitang kahit isang Australiano. Pati mga staff. Lahat sila nagtataka kung ano nangyayari. Ito noong 2 ng Abril. Sige. At pinaghiwa-hiwalay nila sila. Lahat ng kabataang Aprikano. Pasensya na, dati hindi ganito sa Pransya. Pareho pa rin ang problema. Saan man puro kaguluhan, lahat nagkakagulo. Hindi lang ito tungkol sa karahasan. Nag-viral ang video na ito. Tingnan mo, nasa Sydney ito. Garanggong ang tawag dito sa South Coast ng New South Wales. Tingnan mo, ganda 'di ba? Ito ang Australia na alam at mahal ko. Naaalala ko. Ganito ang gusto kong mangyari. May nag-video nito at kumalat ito online. Sige? Kumalat ito online. Ano nangyari kinabukasan? Ano ang nangyari kinabukasan? Siguro, pangkalahatang punto lang ito tungkol sa labis na turismo. Hindi yun ang dahilan ng paggawa ko ng video na ito.
Ginawa ko ito para ibalita sa iyo ang malaking balita ngayon sa Australia. Itong lalaking ilegal na migrante mula Afrika ay kasapi ng grupong nanggahasa. Sabi ng pulis, armado siya at delikado, kaya huwag kayong lalapit sa kanya. Armado siya at delikado. Basahin ko ang ilan sa nagawa niya. Isang ilegal na migrante mula Afrika na hatunang kasapi ng grupong nanggahasa ay malayang gumagala sa Western Sydney ng mahigit 24 na oras matapos tumakas sa kustodiya. Nagbabala ang pulisya na huwag siyang lapitan. Si Michael Anggok, 30, ay inilipat mula Villawood Immigration Detention Center patungong Bankstown Hospital nang makatakas siya bandang alas 9:30 ng umaga. Paano siya nakatakas? Galing sa armadong gwardiya. Paano siya nakatakas? Baka natakot sila. Nakulong si Angok dahil sa o baka natakot lang talaga silang gumawa ng aksyon. Kasi isipin mo, kung aksidenteng mapatay mo ang isang kriminal, ang sistema ng hustisya natin ay hinahabol talaga ang mga taong iyon. Kaya natatakot din ang mga pulis natin. Kaya hindi ako sang-ayon sa aktibong paghahanap ng mali sa mga sundalo o pulis. Dahil napipigilan nito ang maayos nilang pagtatrabaho. Kung di nila gagawin trabaho nila, sino magbabantay sa atin? Gusto ko talaga ng medieval na pagpapatrolya. Hindi ako takot magkaroon ng issue sa mga pulis. Alam mo kung bakit? Kasi wala naman akong balak na basta-basta manaksak ng tao o manggahasa ng kahit sino. Kaya ayos lang ako. At ganyan din ang nangyayari sa karamihan ng mga sumusunod sa batas. Sige, kaya ayon, itong taong to. 2 taon lang nakulong si Angok noong 2016. Grabe talaga ang mga hukom na to. Matapos siyang mahatulan dahil sa matinding sexual na pag-atake sa isang 14 na taong gulang na babaeng Pacific Islander sa Dunside. Diyos ko, ginawa niya yon sa isang Pacific Islander na babae. At nabuhay pa ang lalaki dahil ayaw mong makipag-away sa komunidad nating mga Pacific Islander. Sige, mahabang kasaysayan niya sa karahasan at droga at tinanggihan ng tribunal ang apela niya sa kanselasyon ng visa. Buti may nagawa tayong tama. Nangyari ito noong 2019 bago mag-COVID. Kaya gusto pa rin niyang manatili. Pero nandito pa rin siya sa Australia. Hindi natin siya dineport. Kung na-reject na ang apela niya laban sa pagkansela ng visa niya noong 2019, anong ginagawa niya dito? Yung sexual assault noong 2014 na sangkot pa, ang 4 na ibang Sudanese na lalaki. Okay? Oo, tulad ng dati, mahilig nilang gawin ang ganito ng magkakagrupo. Kaya nagdulot ito noon ng tensyong panlahi sa pagitan ng mga komunidad na African at Pacific Islander sa suburb. Hindi natin ito narinig. Alam mo kung bakit hindi natin narinig to? Dahil nangyari ito sa pagitan ng 2 minorya. Kung puting babae ito, siguradong di matatapos ang balita. Nauwi lang sa pagka-ospital ng batang African. Iwasan ninyo makipag-away sa Pacific Islander community, mga pare. Naglalaro ako ng cricket. May team na puro Pacific Islanders. Baka may ilang pagkakataon. Magkakamukha sila, malalaki. Mga 6 na talampakan at 2 pulgada ang taas. Parang tangke ang katawan. Tuwing kalaban namin sila, sasabihin na lang namin na sasang-ayon kami sa lahat ng sasabihin ninyo. Pero mababait sila. Totoong mababait sila. Kung hindi mo sila gagalitin, silang pinakabait na tao sa mundo. Oo, pag ginalit mo sila o may ginawa ka, maghanda ka. Hindi mo mapapanalo ang laban na yon, sinasabi ko sa'yo. Isa sa mga kapwa-akusado ni Angok ay kabilang sa lokal na Aprikanong gang na tinatawag na Alliance of All N-Word o Black Danners dahil sa suot nilang itim na bandana. Bakit natin ito hinahayaan? Alisin natin ang mga ganitong bagay sa ating bansa. Alisin mo yan. Ayaw namin ito. Ayon kay Detective Superintendente Brett Van Acker, noong Huwebes, kilala ng pulisya si Angok at kinumpirma niyang naghihintay siya ng deportasyon. Bakit siya malaya? Sinabi niya na inabisuhan ng publiko sa loob ng mahigit 24 na oras para maiwasan ang alarma o maapektuhan ang paghahanap. Ayon sa pulisya ng New South Wales, nagtayo ng perimeter ang mga opisyal sa tulong ng mga espesyalistang unit gaya ng antigang Raptor Squad, unit panghimpapawid ng pulisya, at unit ng mga asong pulis nang tumakbo si Angok. Natagpo ang iniwan sa Gallipoli Road ang ilang gamit ni Angok. Pero hindi siya makita. Inilarawan si Michael na may itsurang Aprikano mga 100 at 75 sentimetro hanggang 180 sentimetro ang taas. Payat ang pangangatawan at may maikling itim na buhok. Huli siyang nakita na nakaitim na hooded jumper, abong tracksuit, pantalon, at puting sandalyas na Crocs. Good luck! Sige, so ito yung lalaki, di ba? Inangkat natin siya at bumuo siya ng gang at hindi lang siyang nag-iisa. Black Danners at ano yung isa pang pangalan? Ang Union of Ends.
Ano nga ulit tawag nila doon? Alyansa ng lahat ng dulo. Mga pare, gusto ko ng tapat na usapan tungkol dito. Anong napala natin sa makataong hakbang na ito? Nagpapapasok tayo ng mga tao mula sa ibang kultura na iba ang pananaw sa karahasan sa kababaihan kaysa sa karaniwang komunidad sa Australia. Ano ang napala natin? At sinasabi ng mga kaliwa at ng mga woke na hindi pa raw sapat yun. Kailangan pa raw nating magpasok ng mas marami pa. Nabasa ko sa isang lugar na ang Australia ay isa sa mga lumagda sa Refugee Convention ng 1,950. Isang o kung ano man yon. Kung pinipilit tayong tumanggap ng tiyak na bilang ng tao mula sa bansang may digmaan, ayaw natin yan. Seryoso, kailangan nating magsimula ng petisyon. Kailangan nating matras mula sa Refugee Convention ng 1,951. Hindi tayo dapat sumuko, mga pare. Ang ginawa nila noong ikapita ng Oktubre ay mabuti ba o masama? Mabuti yon. Mabuti yon. Pumatay sila ng mga inosenteng sibilyan at ginahasang mga babae. Ipinaglalaban nila ang kanilang mga karapatan. Ang panggagahasa ba ay pakikipaglaban para sa iyong lupa? Pwede mong ipaglaban kung ano man ang kailangan mong ipaglaban. Kung ipinaglalaban mo ang iyong lupa, kailangan mo talagang ipaglaban ito. Gaano ka nakatagal sa Australia? Hindi ko alam. Ibig ko sabihin, maraming taon ka na ba rito? Hindi ko alam. Nakakabahala talagang pumunta ka dito sa Australia at tinanggap ka namin. Hindi. Hindi. At iniisip mo ang panggagahasa, bro. Iniisip mo na ang panggagahasa ay isang anyo ng paglaban. Iniisip mo na ayos lang manggahasa. Sa tingin mo ba ayos lang manggahasa ng mga babae? May diferensya ka. Ito ang inangkat natin. Iyan ang galit na inangkat natin. Ang Australia ay para sa mga Australiano at sa mga naniniwala sa kalayaan at demokrasya, hindi para sa payasong ito. Literal na paraiso ang mga ito. Sa mundo, sinasabi ko yan bilang isang taong lumaki sa Pakistan. Okay, ang Pakistan ay isang third world na impyerno. Wala akong masamang ibig sabihin laban sa Pakistan, okay? Maaring maging kahangahangang bansa ang Pakistan kung babaguhin nila ang kanilang mga pangunahing pagpapahalaga, okay? Hindi nila gagawin dahil Muslim ang bansa at pursigidong ituloy ang kanilang nakasanayang pamumuhay. Good luck sa inyo, okay? Hindi natin kailangang iangkat yon. At hindi lang ito tungkol sa Pakistan, kundi sa lahat ng kultura. Kapag nagdala ka ng tao, hindi nang magaganda ang madadala, pati rin ang hindi magaganda. Kapag may mahigpit at masusing sinusuring pulisiya sa pagpasok ng mga bihasang migrante, tulad nung 20 taon nang nakalipas, kung gusto natin ng 100 doktor, i-interviewin natin sila mula sa iba't ibang bansa. Dahil Australia ay pangunahing destinasyon. Kahit Polish na doktor gusto pumunta sa Australia. Kaya bakit hindi natin sila papasukin kung meron naman? Naiintindihan ko, minsan wala silang available. Ang India ay malaking tagapagluwas ng human capital tulad ng mga doktor at inhinyero. Sige, pwede natin silang papasukin, pero di kailangan bigyan ng pagkamamamayang Australiano, pare. Wala tayong Australian. Para sa akin, ang pinakamalaking nagawa ko ay maging mamamayang Australiano. Isa itong malaking pribilehiyo sa buhay ko. Sige, hindi ko ito binabaliwala kahit isang araw. Sobrang ipinagmamalaki ko na masasabi kong isa akong Australiano. Meron akong Australian pasaporte. Pwede akong maglakbay sa buong mundo nang walang problema. Malaking pribilehiyo yon. Pinaghirapan ko yon at araw-araw pinapatunayan ko sa sarili ko kahit hindi ako perpekto. Alam mo, nagkaroon din ako ng ilang multa sa trapiko. At ilang beses ding nasuspinde ang lisensya ko noon. Sige, mabuti na akong tao ngayon. Isang malaking pribilehiyo ito. Bakit natin ito nilalabnaw? Bakit parang candy lang ang pamamahagi ng Australian citizenship? Ano ba? Ipinakita ko lang sa iyong nangyayari sa mga bansang di pinagmamalaki ang pagkakakilanlan nila, tulad ng UK. Tingnan mo, literal na nagkakawatak-watak na ito. Lahat naniniwala, pati mga akademiko ay nagsasabi na ang Britanya ay nasa bingit ng digmaang sibil. Bakit kailangan nating gumaba? Iniisip ko rin ang bagong kasunduan sa malayang kalakalan ng EU at Australia na nagpapahintulot sa mga Europeo na pumunta, tumira, at magtrabaho sa Australia na hanggang 4 na taon. Naisip ko, sino kaya ang pupunta? Mga katutubong Czech o Polish kaya? Pupunta ba sila? Bahagi ito ng globalistang agenda ng EU dahil pinuno nila ang Europa ng mga migrante mula ikatlong mundo. Gusto nilang ikalat sila. Paano kung magpadala tayo ng ilan sa kanila sa Australia? Mga pare, nakapunta na ako sa Europa. Nakarating na ako sa Roma, Venezia, Milan. Ano nga ulit yung nasa timog kung saan dati ang Capua? Napoles.
Napoles. Diyos ko, talagang napakadujot na lugar yon. Florencia. Hindi lang sa Italia, pati sa Atenas. Hindi ko alam ang direksyon. May bahagi ng Atenas na puro refugee o illegal na migrante. Walang Griego roon. Tapos, may Paris, Berlin, at sabi nila pati Vienna daw ay medyo malala na rin. Di pa ako nakapunta roon. At syempre, meron kang London at Birmingham. Iyan ang plano nila. Plano nilang gawing ganon din ang Australia. Paano natin ito papayagan? Hindi natin kailangang payagan ito. Pumunta sa social media. Dapat maging aktibista ang bawat Australiano. Hindi ito panahon ng pagpapakitang tao o pagpapanggap na nagmamalasakit. Lumalaban tayo para sa ating kaligtasan. Kapag sinabi kong ating, ang tinutukoy ko ay Australia. Ang ipinakita ko lang sa inyo, lalo lang itong lalala kung hindi tayo magsasalita.